good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. So, pag-uusapan natin ngayon ang buhay-buhay kung bakit nagustuhan ko dito sa Canada na mag-stay. At sinasabi ko nga, hindi ako dito tatagal ng matagal kung hindi ko gusto ang buhay sa Canada. So, anyways, pakita ko na lang ang aking binabiyahihan habang tayo nag-uusap. So, papunta na ako ngayon sa work. So, bakit ko nagustuhan dito? Paano ako nakapasok? Okay, so 1999, nagtuturo ako. Actually, teacher ako sa Pilipinas. Advisory class yung hawak ko, graduating student ng high school. So, nung nag-apply ako noon, is ang bilis lang ng processing, guys. Kaya lang hindi ako umalis agad kasi nga yung aking klase pinag-graduate ko muna sila para naman yung mga paperwork is tapos na bago ko iiwan. Kasi actually it takes me only like 6 months the most yung yung aking pag-antay ng aking visa. So ganon kabilis, hindi pa noon stricto tulad ngayon. So nung nakapasok ako dito, ang program noon is caregiver. So makapag-stay ka ng 2 years sa isang amo, is pwede ka na mag-apply ng immigrant status. So nag-apply ako ng PRC. May na ako noon, PRC card na ako na tinatawag, permanent residence card. And after that, nung mag-apply ako ng resident status, isinabay ko na yung aking family. So after so I think nag-apply ako ng 2021, and then 2024 ay 2024 is na ko siya, nakuha ko yung resident status kasama yung mga anak ko. So umuwi ako para kunin ko yung mga anak ko. So dito na nung dumating sila, nag-aral ulit sila dito. Dahil sabi ko ituloy yung nila para alam niyo na, iba yung may pinag-aralan. So nag-upgrade din sila at dito pag bago yung mga pasok ng mga bata is pagdating nyo sa immigration, bibigyan kayo ng papel kung saan sila ng adult school, anong gagawin nila. So yun, so nag-adult school sila, nag-aral sila ng Pranse of course, tapos ayan, kanya-kanya silang So ngayon after that, dahil sa na rin sila nung nag-18 na sila, siyempre yung panganay ko dumating dito, siya, I think 17 years old yung panganay ko, yung bunso ko naman is 15 years old. So actually dahil noon, tumanggap pa ako ng allowance, child benefit sa aking bunso na 2 years. At dahil nga sa medyo mataas din yung aking sahod noon, kaunti lang naman yung natatanggap kong allowance ng bata. Anyways, ganun yun, guys, basta may dependents kang maliliit pa. Kaya swerte nung mga nakakapasok na may mga bata pang younger age, dahil matagal yung kanilang child benefit, hanggang 18 years old yun. So yun isa yun sa mga benefits. At of course yung aming healthcare dito is universal. So wala kaming binabayaran pag kami na hospital, o halimbawa may operation or something, may surgery, wala kaming binabayaran. Tapos yung mga bata dito is libre sila ng dental until the age of I think 12 years old. Wala silang binabayaran sa dental. Tapos naman kung yung work mo is binabawasan ka ng may insurance may insurance ka ng healthcare, malaking tulong din yon kasi I think halos malaki ang discount nila na magagamit ng mga anak mo or ng asawa mo sa dental or sa magpasalamin or kahit basta may babayaran ka is binabalik na insurance. Ganun yun. So after that, after 3 years yata nung
makarating dito yung mga bata is nag-apply na ako guys ng citizenship dito. So, at sila din, nagkanya-kanya na rin silang apply ng citizenship nila. Kasi pag 18 na dito guys, hindi mo na kailangang isama pa yung mga anak mo pag nag-apply ka. So, sila na mismo nag-apply sa sarili nila na citizenship. Hanggang ngayon, hanggang nag-apply kami ng dual citizenship. So, kaya ngayon, dual na kami. Pag nasa Pilipinas kami, Pilipino kami. Pag andito kami, Canadian kami. At isa pa, to protect also our properties na hindi kami magta-tax. Kaya kami nag-dual citizen dito sa Canada. So, sa pamumuhay, of course, mas maganda ang pamumuhay dito. Kasi wala ditong mayaman, wala ditong mahirap. Halos lahat na kinakain ng mayayaman, mabibili mo rin. Sa mga prutas, sa lahat ng kung gusto mo rin kumain ng mamahalin, mabibili mo rin yun. Walang discrimination na mga mayaman lang ang papasok sa ganitong store. Hindi. Lahat dito pwede mong pasukin. Wala ditong na tulad sa iba na pang mayaman na tindahan, mayayaman lang ang pwedeng tumingin. Hindi. So pantay-pantay lang dito guys ang ng pamumuhay. Of course, depende rin sa profession mo. Kung nurse ka, of course, mas magandang pagkakataon, magandang sahod. Kasi in demand nga ang nurses dito. At sa mga blue collar job naman, tulad ng mekaniko, mahal ang bayad din nila per hour. Sa mga may mga cleaning company, tapos yung mga basta yung sa health service is medyo maganda ang sahuran nila guys. So, at isa pa yung mga nurses is pag nag-retire sila, tatlo ang kanilang pension. Why? Kasi nga meron silang contribution na hindi ng mga simpleng empleyado lang. Sa mga simpleng mga workers, dalawa lang ang pension na na kukuha nila, yung provincial at federal. Yun. At sa pamumuhay, of course, kung ikay matipid at hindi ka maluho, of course, may investment kang maiipon, pwede mong i-invest sa Pilipinas, di ba? So, yun lang naman, ang lifestyle lang naman ang kaibahan na kung ikay ay hindi mapili sa trabaho, tulad ko noon na ini-sponsor ko yung mga anak ko habang nag-i-sponsor ako, inaantay ko sila. 7 days ako noon, may part-time ako pag weekend. Imbis ipahinga ko, pa-part-time ako para makaipon ako ng pang plane ticket nila, di ba? So, wala naman akong ibang mag-isa lang naman ako. So, nagtatrabaho ako noon na 7 days a week. Magaan lang naman ang trabaho dito, guys. So, kayang-kaya. Kaya ginawa ko yon. Yun nga, kahit ngayon na gusto kong mag part-time, kung gugustuhin ko na hindi ako pagod, ginagawa ko guys, kasi sayang naman, mataas ang bayaran din dito ng mga nagki-cleaning. Yan ang sinasabi nila pag nasa Pilipinas, yung mga nasa ibang bansa nagkukuskus ng kubeta. Hindi nyo ba alam na nagkukuskus ng kubeta ay mataas ang kinikita? talo pa nga namin yung mga nag-oopisina dito sa sahod. So yun ang kaibahan guys. Huwag lang mamili ng trabaho. Pumunta ka dito kung gusto mong mamuhay ng marangya, maganda, pwede magsipag ka. Kasi pag nakaipon ka naman hindi mo na kailangan mag part-time, di ba? Yan lang naman kung gusto mo ng extra income, mayroon ka ng pamalingki na hindi mo na mabawasan yung sahod mo. Kasi dito walang libre guys. Magre-renta ka ng apartment, bayaran mo ang kuryente, bayaran mo ang tubig, di ba? Tapos kung may bahay ka, bayaran mo yung tax every year. May property tax kang babayaran, may school tax, yung municipal tax na tinatawag, yun, babayaran mo yun pag may bahay ka, maliban yun sa kuryente at tubig. Yun ang mga binabayaran dito. Pero kahit pa paano naman, kahit ang trabaho ko rin lang ay part-time caregiver at ngayon, dahil yung mga alaga ko noon is
mga malalaki na, may mga trabaho na, kinip pa rin ako ng amo ko, personal assistant din ako ngayon. So, hindi na rin ako naghanap kasi nga, kung mag-start over ako ng trabaho, mag-start ako sa mababang sahod, yung minimum lang. Samantalang dito sa trabaho ko, hindi minimum ang sahod ko, mataas. Kaya nga ako nagbabayad ng aking tax dahil naka-declare yon. Kaya kung halimbawa mag-pension man ako, malaki ang makukuha ko kasi ang contribution ko is sobra-sobra na inaano ng amo ko. So, yun lang ang kagandahan na pag nagtrabaho kang hindi under the table na naka-declare, makikita ng government yung contribution mo, at kung malaki ang contribution mo, siyempre yung pension mo din malaki-laki din kasi i-calculate nila yun sa contribution mo. Pero kung ang contribution mo is yung regular contribution lang, may pension ka din pero siya, yung parang lang, normal amount ng na makukuha ng isang individual. May pension pa rin basta may contribution ka. Kaya yung mga part-time ko, under the table na yun, guys. Hindi ko na pinapa-declare kasi lang naman yun. Hindi naman siya steady na talagang all year round andyan ako. So, under the table na lang yun. So, yun. Pag hindi ka lang maluho at masipag ka, matipid, yayaman ka. Kasi kung i-convert mo yung sahod mo dito, i-invest mo sa Pilipinas, marami kang mabibili sa atin, marami kang may invest, makabili ka ng properties mo, bahay mo, kung ano-ano pa, pwede mong invest sa Pilipinas, yung pinagtrabahuhan mo lang sa part-time mo. Pag naipon mo yun, investment mo na sa Pilipinas. Ganun lang yun, guys. Habang kaya pa, kayod talaga ng kayod. Dahil hindi naman mabigat ang trabaho dito, guys. Puro machine naman ang ginagamit mo, hindi ka naman magkukuskus ng manual. So, yun lang. At hindi ko ikinahihiya na nag-start ako dito bilang caregiver, tagapag-alaga ako ng bata, naglilinis din ng bahay, ganoon. Pero pag ang iba dito, iba yung nag-alaga ng bata, iba yung naglilinis ng bahay. So, yun nga. At yung ko nga, may pumupuntang tagaluto. Ako naman tagahatid ng bata sa eskwelahan. Tapos taga-sundo. So, yung cleaning naman, natural, mag-dusting ka. Pero hindi naman maduming yung pamilya. Kaya okay lang dahil pag wala yung mga bata, yun ang time kong ina-alternate ko yung schedule ko. So, nasa sayo yung okay naman. Hindi ako tatagal sa amo ko kung mahirap silang pamilya or hindi sila mabait. At least yun, mababait sila. Kasi kahit pa paano, every Christmas, every birthday, may sila sa akin, may regalo. Kahit pa paano. Kaya nagpapasalamat din ako na ganyan sila kabait. Pero yung ibang mga amo dito, never silang magregalo sa mga nila. Kasi alam niyo naman sa atin, di ba? May kuripot, may hindi kuripot. So, yun. So, yun lang ang pasalamat ko din na naswertehan ko yung mga amo na mababait. So, yun ang guys. Yun ang kumbaga experience ko dito na talagang may pagmamalaki ko. So, yan lang. So, thank you for watching. See you in my next video. And please don't forget to subscribe. Bye!